Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Isa pong muling mapagpalang araw sa bawat isa. Salamat sa Panginoon muli sa araw na ito at tayo po ay narito muli magkakarinigan at makapagpalakasan sa isa't isa at siyempre po magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Okay? So, paalala po sa atin ang patuloy na pagpapala, ang aking pong dalangin. Patuloy na pagpapala at pag-iingat ng Diyos ay sumating lahat. Nawa po, lagi ang dalangin natin na sa mabuting kalagayan ng bawat isa sa atin. Napalakasin nawa tayo ng Panginoon at samahan at kalingain sa lahat po ng ating mga ginagawa sa bawat araw. Purihin ang Panginoon at magpapatuloy na po tayo sa ating pong pag-aaral ang pakinabang ng buhay at kamatayan. Yan, no? Ang pakinabang ng buhay at kamatayan. Yan. Okay? Ngayon, pinag-uusapan po natin ay yung pakinabang ng buhay. Okay? So, pakinabang ng buhay. Kamusta po ang ating mga buhay-buhay? May pakinabang nga po ba talaga yan? Pag-uusapan natin yan sa aklat po ng Pilipos. Philippians chapter 1, verse ngayon po ay 21 na po tayo, verse 21. Philippians 1, verse 21. Okay? So, again, sa inyo pong mga personal na devotion, ay pwede nyo pong ituloy yung pagbabasa. Okay? O kaya naman meron kayong ibang mga Bible guide, daily guide na Bible reading. Ituloy po ninyo yung mga Bible reading. Napakahalaga po niyan. Okay. So, Philippians 1:21. Sapagat para sa akin si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Isa sa pinaka famous verse sa buong Biblia. Actually, isa sa mga famous verse. And of course, sa sulat ni Paul, the Pauline Epistle, ito sa mga talagang gamit na gamit. Sa iba't ibang okasyon ito po ay ginagamit. Ginagamit sa birthdayan, ginagamit sa patay, ginagamit sa iba't ibang mga okasyon. Ang verse na ito. Okay, kasi po ito po ay napaka-applicable at relatable sa iba't ibang sitwasyon. Okay? So for to me to live is Christ and to die is gain. Okay? At pakinabang ang kamatayan. Pero ngayon pinag-uusapan muna natin ay yung pakinabang ng buhay. Pakinabang ng buhay at kamatayan. Pero ngayon, pag-usapan natin ay buhay. Pakinabang ng buhay. Okay. Ano nga ba ang pakinabang ng buhay? Para sa kanya, para kay Paul, para sa akin, si Kristo ang buhay. Okay. Kapag wala si Kristo sa iyong buhay, pag hindi si Kristo ang iyong buhay, walang pakinabang ang iyong buhay. Okay. Linawin po natin yan. Okay. Pwede kang maging kapaki-pakinabang sa buhay na ito kahit wala kang Kristo. Okay, lilinawin po natin yan. Kasi maaari kang mag-excel sa maraming mga bagay. Sa trabaho, maaari kang sumikat at makagawa ng mga kamangha-manghang bagay sa daigdig na ito nang wala kang pananampalataya kay Kristo. Okay? So, ngayon, bakit sinasabi nating
wala rin niyang pakinabang kasi wala yang kabuluhan. Okay? So, maaring ang iba ay nakikinabang yan. Maaring yung iyong lakas, yung iyong talento, yung iyong galing, yung iyong husay, napapakinabangan niya ng iba. Napapakinabangan niya ng iyong pamilya. Napapakinabangan niya ng iyong kumpanya kung ikaw ay nagtatrabaho. Napapakinabangan niyan kung ikaw ay nagninegosyo. Napapakinabangan niyan kung ikaw ay nag-aaral. Napapakinabangan niyan ng school. Napapakinabangan ng kapwa mo estudyante. Okay? Napapakinabangan. Maraming pwedeng pakinabang at mapapakinabang sa buhay. Kahit wala si Kristo. Kaya lang, hanggang dito lang sa daigdig na ito ang pakinabang yan. Okay? Kasi mawawalan niya ng kabuluhan. Maring sa iba, nakinabang sila at naging makabuluhan sa kanila. Pero sa iyo, personally, kapag wala kang Kristo sa buhay, masasayang ang lahat ng mga bagay na iyan. Yung iyong kayamanan, yung ating kayamanan, yung ating lakas, yung ating pinaghirapan, mawawalan yan ng kabuluhan. Kagaya ng sabi ni Haring Solomon, everything is meaningless. Vanity, vanity. Walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Si Solomon ang nagsabi ng ganito, ang lahat ng bagay sa daigdig ay nakamtan ko. Wala akong ginusto na hindi ko nakuha. Ang dami kong ari-arian, ang dami kong mga alagang mga hayop. And marami rin siyang asawa. Pero at the end nung kanyang buhay, habang pinagmamasdan niya, nabanggit niya ito nung siya medyo matanda na, at pinagmamasdan niya yung lahat ng kanyang pinaghirapan, yung pinagmamasdan niya lahat ng mga nakikita niya hanggang sa dulo ng hindi niya nakikita, ganong kalawak yung kanyang nasasakupan, ganon siya kayaman. Pero habang pinagbubulay-bulayan niya yun, hindi niya na maikot yung lugar na yun. Hindi niya na mapakinabangan. Nandun lang siya sa kanyang tahanan. Nagbamasid na lang at tinitingnan yung lahat ng kanyang pinaghirapan. At ang sabi niya, ang lahat ng bagay ay mauuwi lang sa wala. Ang pinakamabuting gawin ng tao ay matakot sa Diyos at sumunod sa kanyang mga utos. Okay? So, meaningless. Walang kabuluhan ang lahat ng mga bagay. Okay. So, kagaya ng sinasabi natin. So, maari sa daigdig na ito, kung hindi ka mananampalataya o hindi si Kristo ang buhay mo, maaring makikinabang ang iba sa ginagawa mo, sa effort mo. Pero, kamusta ang iyong buhay? Kapag natapos na ang buhay mo sa daigdig na ito, mawawala ng kabuluhan. Hindi mo yan mapapakinabangan. Kaya ang pinakamagandang bagay na pakinabang natin sa daigdig nito ay kagaya ng sinabi natin, maparangalan si Kristo at si Kristo mismo ang iyong buhay. Para sa akin, si Kristo ang buhay. Yun talaga yun. Wala ka nang hahanapin pa. Kasi alam mo po sa daigdig nito, kapag hindi si Kristo ang buhay mo, hindi ka makukontento. Hindi ka makukontento, hindi makukontento ang mga tao sa paligid mo. Kahit anong gawin mo, kahit gaano kagaling at kahusay, ang mga tao may pula pa rin sa'yo. Okay? Kasi hindi mo ma-please ang lahat ng tao. Pero kapag si Kristo ang buhay mo, masaya ka na sa iyong ginagawa. At nagbibigyan mo ng parangal ng Panginoon. Yun ang buhay. Si Kristo ang buhay. Si Kristo ang buhay. Totoo po yun. Wala ka ng ibang hahanapin pang buhay sa daigdig na ito, kundi si Kristo lang. Kapag wala si Kristo, ito yung paalala sa atin, kapag wala si Kristo,
walang kabuluhan ang lahat ng bagay. At mauuwi lang sa wala, sabi ni Haring Solomon. Okay? So, pakanasahin natin na sa buhay na ito, habang ikaw ay nabubuhay, dapat si Kristo ang buhay natin. Si Kristo yung sentro ng ating buhay. Si Kristo ang naghahari sa iyong buhay. Yan ang magpapasaya. Yan ang magpapakumpleto ng buhay natin. Ang buhay na ito, napaka-unfair. Ang buhay, ang daigdig, ang mundo. Pero kapag ikaw ay kay Kristo, wala kang pakailam. Ano? Hindi ka masyadong naapektuhan ang mga nangyayari sa paligid kasi alam mong ikaw ay kay Kristo. Yan, yun ang iyong kagalakan. No? Si Kristo ang ating kagalakan, ang ating kasiyahan. Yan po ang paalala ng Panginoon sa atin sa oras na ito at muli po tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po ng marami sa pagkakataong ito na muli kami ay narito para po magpalakasan at muli ay magbulay-bulay ng iyong mga salita. Panginoon, salamat po sa mga katotohanan ito na muli itinuro mo sa amin na dapat kayo ang buhay namin. Hindi nakasalalay ang aming buhay sa ibang tao. Hindi nakasalalay ang aming buhay sa trabaho. Na kapag ka nawalan ng trabaho, parang tapos na ang buhay. Na parang kapag ka naloko ng ibang tao, nawalan ng mahal sa buhay, niloko, nabigo, ay natatapos na rin ang kanilang mga buhay. Lord, tulungan mo po, lalo na sa mga panahong ito, marami pong mga tao na wala ng pag-asa, maraming mga taong maging tinatapos, kinikitil ang kanilang mga sariling buhay dahil sa maraming sitwasyon, nabigo, nasira, naluko. Pero Panginoon, nawa ay ma-realize ng mga tao na hindi nakasalalay ang buhay namin sa iba. Dapat ang buhay namin nakasalalay sa inyo, Panginoong Kristo. Para magkaroon ito ng kabuluhan, para magkaroon ito ng buhay at kapakinabangan. Panginoon, muli pinagkakatiwala namin sa iyo ang araw na ito sa amin pong mga kapatid na narito nakikinig at nanonood. Ikaw po ang kumilo sa kanilang mga buhay. Palakasin mo po, patatagin kami, anuman mga hamon ng buhay na aming pinagdadaanan, ng aming pamilya, sa aming trabaho, sa church. Ikaw po magpatatag sa amin, magpalakas sa amin, at magpatuloy kami sa buhay na ito. Tulungan mo po kami, huwag kaming mapalayo sa iyo, at huwag mo din naman kaming lalayuan, huwag mo naman din po kaming lalagpasan. Salamat po ng marami. Muli po ipinagkakatiwala namin sa iyo ang araw na ito, ang maghapong ito, ang pagpapala muli na inihanda mo sa amin ay aming tinatanggap. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon at pagpalain po tayo ng Diyos. Ingat po tayo palagi.